Natanggal nga agad yung kinabit ko na wallpaper dito sa may bandang TV, kaya nga ito gagawin ko ng paraan. Pero hindi na para gumastos dahil kaya namang remedyohan. Kaya naman alam nyo na, for the DIY na naman ang nanay na to. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Plano ko lang talaga sana maglinis ng bahay. Pero dahil nalulungkutan nga ako sa itsura ng background nitong TV ko, ito na muna yung uunahin ko. Hindi ko na nga matandaan kung kailan pa nga nahulog yung mga wallpaper dito. Pero nung nag-New Year, wala na talaga yan. And actually, pwede ko naman siyang ibalik. Pero busy na kasi nung mga araw na yun, kaya hindi ko na naasikaso. At isa pa, parang hindi talaga ako nagandahan sa naging resulta, kaya wala na akong pakialam kung natanggal sila. Sa totoo lang, mas maganda nga kasi dito sa kabilang side, kaya nga kukunin ko na muna yung mga nakadikit dito. And yan na nga lang muna yung pagtsatsagaan kong ipalit din sa mga natanggal na wallpaper. Dahil meron din talaga akong pinag-iisipan na paggastosan yung CR namin. Dahil hindi na talaga kaaya-aya yung itsura ng mga wallpaper doon at parang kailangan na ng palitan. Pero pinag-iisipan ko pa naman kung ano nga yung ipapalit ko, kaya nga dito na muna tayo sa may TV. Since ililipat ko nga tong mga nakadikit dito doon sa kabilang side, iibahin ko naman yung design. Dati kasi ganyan yung uso, kaya nakiuso din siya. Pero dahil low budget lang naman ako noon, imitation nga lang ng wood panel tong nabili ko. Pero in fairness, kahit ang tagal niya na nga nakadikit dyan, sobrang ganda at ang dikit niya pa rin talaga. Bali sa mga susunod na araw, pipinturahan ko na nga lang ulit dito. Dahil ang pangit naman kung hindi pare-parehas yung pintura dito. Hoping sa next day off ng Papa J, magawa na nga namin yan. Hindi naman sa nagpaparinig ako, pero sana naman, no? Anyways, itong dalawang wallpaper na nasa itaas na muna yung kinuha ko. Dahil feeling ko din kasi sa sobra talaga yung apat na yan. Dahil dito ko lang naman yung balak ilagay sa may poste. O diba kung dati nasa gilid lang siya, ngayon nasa gitna na siya, be. Wala lang, para maiba lang yung itsura. Hindi ko alam kung bakit nga natanggal yung bagong nilagay ko na wallpaper doon sa may itaas. Pero dito sa baba, be, sobrang dikit naman. Bali, kailangan ko nga lang magputol dito sa luma ko na wallpaper. Lalo na nga sa mga gilid dahil nung nagpintura nga ako, napinturahan yan sila. Tapos yung iba naman nabakbak na yung kulay. Para-paraan na lang talaga, para nga mabuhay yung itsura dito. Tapos naisip ko nga na parang gusto ko na ulit maglagay ng linoleum dito. Dahil simula nung tinanggal namin yung linoleum, nagmukhang madumi tong bahay. Pero okay naman yung nilagay namin na sun paint. Yun nga lang, malamig kasi yung panahon ngayon, kaya hindi talaga kinakaya ng paa ko yung lamig ng sahig. Tapos isa pa, hindi ko nga magamit-gamit yung vacuum namin. Dahil feeling ko parang masisira kapag ginagamit dyan sa walang linoleum. Basta ang dami ko na naman talaga naiisip na gawin dito sa bahay. Pera na lang yung kulang. Ala, hindi. Sa pag-aayos naman ng bahay, hindi naman kailangan na madaliin. Kaya nga uunti-untiin natin yan, be. Pero para sa akin, after ko maayos dito sa may bandang TV ko, yung CR talaga namin yung isusunod ko. Basta kung ano yung kailangang unahin, dun tayo. Bago nga pala ako magsimula na maglipat ng luma kong wallpaper dito, bumili na muna ako ng rugby. Dahil akala ko nga kapag nilipat ko dito, medyo mawawala ng dikit. Pero be, hindi. So far, madikit pa talaga siya. So hindi ko rin nagamit yung rugby. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, meron na nga nangupas din na kulay dyan sa wallpaper na yan at gagawan ko na nga lang yan ng paraan. O diba, kahit papano mas okay siya dun sa dati. Ganyan nga lang talaga sana yung bala ko, pero dahil sayang naman yung rugby na binili ko, ayun, naamuyin na lang natin. Ala, hindi ganun. Sayang naman kasi yung mga ganitong nabili ko, hindi ko na matandaan kung anong tawag dyan. Pero ayan, ilalagay ko na lang siya ulit dito sa bawat gilid. Pero bago ko yan ilagay isa-isa, hinugasan ko muna yan dahil nagkaroon na nga rin ng pintura yung iba dyan. Tapos yung iba madumi na. And nung nagkakabit na nga ako nito, tsaka ko lang naisip na dapat pala no more nails yung binili ko. Dahil binakalimutan ko na ito palang rugby, bago nga maidikit, kailangan mo munang patuyuin pa ng konti. Kaya nga ayan, nung nagdikit na ako, nalalaglag talaga sila. Pero para hindi naman masayang yung binili ko, gagawan ko na nga lang ulit ng paraan. Dahil hindi rin naman ako nagmamadali, so patutuyuin ko na muna yan ng konti. And naisip ko nga na kapag nadikit ko na nga tong isa, lahat nga ng ganyan, lalagyan ko na ng rugby sa likod para nga sabay-sabay na silang matuyo ng konti. Pero ayun nga, habang nagdidikit nga ako dito, biglangan tumawag yung kapatid ko at meron nga daw akong parcel. So kinakailangan ko ang iwanan to. Pero ayun, binalaglag na naman siya. Medyo natagalan nga rin ako sa pagdidikit ng mga ganyan. Pero alam nyo na, dahil mahaba nga na naman tong video natin ngayon, bukas na lang yung part 2.